Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas. Sa tuwin ay sinasambit, sa inyo'y pinababatid. Sapagkat siya ang pawang katotohanan. Hindi kailanman nagmaliw ang pag-ibig ng Ama kanino man. Walang kamatayan ang dulot niya sa lahat ng dako, sa lahat ng mga anak niya. Siya'y kalinga ang nakalaan at di mapaparam magpakailanman. Mapalad ka, anak. Dapat ngayong napagninilayan mo na, kung nakapagninilay ka, mapasalamatan mo ng husto ang Panginoon sapagkat may dahilan kung bakit naganap yan sa'yo. At ang dahilan kung nahirapan ka man, subalit kung ninanamnam mo naman ang kanyang pagmamahal, mapapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay. Kapag bilang pagkatao ang iiral sa sinumang tao, mahirap tanggapin para sa kanya kung ang nangyayari ganito. Subalit sino nga baga ang may nasa? Sino mga anak ng Ama, walang may kagustuhan sa bawat kaganapang magkasakit siya? Maliban ang naghanap ng ikasasakit niya. Subalit, sino nga ba ang taong nasa mabuting pag-iisip? Nahahanapin niya yung kanyang sariling sakit. Subalit kung minsan, hindi natatanto ng tao at hindi niya ito nababatid, mayroon taong siya mismo ang nagdudulot ng sakit sa sarili. Paano yung mangyayari, Apo Kunching? Katulad ng halimbawa, ipinipilit mo, ginigiit mo yung sarili mo sa isang tao na ayaw sa'yo. Sino nahihirapan, nasasaktan ng damdamin, hindi ba ikaw? Subalit sa Ama mo, igiit ang sarili mo, kailanman ay hindi kanya tatanggihan. Hindi kanya tututulan, tatanggihan, iiwanan. Habang sinisiksik mo ang sarili mo sa kanya, lalong nalulugod siya sa iyo. Ano pa? Yung patuloy kang umiisip, nag-iisip ng hindi marapat, samantalang kung ang Ama iisipin mo, magluluwag ang iyong dibdib. Buhay ba ang Ama? Ano pa? Kung lahat ng narasap mong hirap at sakit, kakalimutan mo ng ganap at ang itatanim mo sa iyong isip ay ang banal na aral ng Ama, maliwalas ang iyong pag-iisip na bawat araw ikaw ay nahihimlay sa pagtulog ng mahimbing na walang alalahanin at bagabag kailanman. Buhay ba ang Ama? Kaya halina mga mahal ko, magtanto, magnilay, magbulay kayo. Sapagkat ang sino mga anak ng Ama, hindi niloob na buhayin at mabuhay siya para magdusat pahirapan sa tuwina, kundi manakanakaman may dumaratal sa iyo kung nilalabanan mo't Ama aasahan mo. Kailan mayay hindi ka magugulaping anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kailangan mo ng araw, kailangan mo ng ulan, kailangan mo ng hangin,
wala kang paghihingan niyang taong katulad mo. Subalit lahat ng iyan, sa iisang dudulugan mo, may bibigay lahat ito sa iyo. Sa makatwid, kailangan mo ng lakas, ng pangunawa, ng buhay. Huwag sa kapwa mo, umaasa ka tuwina, kundi sa Ama mo na pag-asa ng lahat ng kapwa mo tao. Bagamat tinuran, kailangan mo kapwa mo, ang kailanganin ninyong lahat bilang magkakapwa-tao, ang bumuhay sa inyo tapat na totoo. Sapagkat kailanman, ang sino man sa inyo'y hindi magpapabayad, tatalikod sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang paghahari ng mabuting espiritu. Nagkaramaniyahan. 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 Buhay ba ang Ama? Kapag inaakala ng tao na nasa kanyang mabuting espiritu, subalit masama naman ang isip niya at makasarili, hindi totoong espiritong mabuti ang nasa kanya. Subalit, hindi man niya pinapalagay na mabuting espiritu ay nasa kanya kung mabuti ang gawa niya at sa kapwa niya ay marunong magmahal siya. Sigurado nasa kanya espiritong banal at mabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano man ang ginagawa niya, nasisiguro ng Ama niya na ang ginagawa niya ay ukol sa kanya. Subalit ang taong may sinasabing banal na espiritu ang sumasa kanya, subalit ang ginagawa niya ay di na nababatid na mali pala ito, dinadaya niyang sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, maghari ang mabuti, manguna ang liwanag, at sa inyo ay maging ganap. Yamang kayo'y naririto, pakanamnamin niyo, ang sa akin ay sa inyo'y iluluwag. Magnilay, magbulay, inyong kaisipan, na tuwirang sa inyo'y nakaugnay, upang mapagtanto kung tatanggap kayo, ang Diyos ninyo'y buhay na buhay. Walang dilit iba, hinahandugan ako, kundi mga taong maaring mag-isip. Hindi kailangan ng hayop, hindi kailangan ng puno, hindi kailangan ng mga bulaklak ang aking mga ituturan. Ang sa akin ay sa inyo'y iluluwag, pagkat walang isip silang makababatid, upang ito'y pag-aralan. Kaya't ang may pandinig ay ganap makarinig, ang may pandamay tuwirang makadama, ang may pagliliwanag tuwirang nagliwanag, sa kanya ay makadulot ng mainam. At ang aking mga mahal, walang nasa ko sa inyo'y binibigay, kundi pawang sa inyong lahat ay makabubuting ganap, magdudulot
liwanag upang inyong maabot ang dapat abutin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, matanto ninyong ama nyo'y buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan, kung hindi mapagninilayan ng tao, hindi niya maaabot o hindi niya maunawaan ang kaganapan sa buhay niya. Subalit kung minsan may nagninilay man, hindi niya maunawaan kung hindi niya tatanggapin ang kanyang kamalian. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa tuwin ay pinababatid ng Ama, pinakikilala ng Ama, at pinauunawa ng Ama ang mga bagay na banal at ang bagay na hindi banal. Subalit walang makaabot sa mga banal, kundi ang may pagmimithing magpakabanal. Sa tuwina, pinadarama ng Ama ang pag-ibig niya. Subalit hindi lahat ng mga anak niya ay nadarama ang pag-ibig na wagas niya, kundi ang marami sa mga anak niya ang dinadama ang hirap ng buhay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ngayon lang sa ilang taon na naganap ang tumitig ka anak sa lapag. Ano po ang pinasilay? 2 maya na nagmamahalan. Lingkisan ang lingkisan. Walang pakialam kanino man. At kung pag-aaralan ninyo, kung ang mga ibon, ang lahat ng uri na nanganganak, na nagkakasupling, bagang tinatawag na binhi. Lumilipad na sila, magkasama pa rin. Magpakita ka sa kanila. Ayan. Tulong, magabo lang kayo. Oh. Tulong pa. Lipad pa kayo, lipad. Sulong. Mga mahal, mabuti pa ang mga hayop, mga ibon, lahat ng uri na walang isip sa isang salita ng Ama sumusunod. Subalit sa tao, mamimikilan ang bibig mo sa kakasalita. Kung ayaw niya'y huwag ka. Hindi ka pakikinggan ito. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ginawa ang pag-ibig, binuo ang pag-ibig, hindi para manakit ng damdamin ng pag-ibig, kundi para magluwag sa dibdib. Buhay ba ang Ama?
Kaya nga, ibinigay ang pag-ibig hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. Pag-ibig sa halaman, pag-ibig sa hayop, pag-ibig sa kalikasan, pag-ibig sa isda, pag-ibig sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Kung lahat ng tao iibig sa lahat ng nilikha ng Ama, matututunan niya, ganun pala siya. Mapagpahalaga. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang bawat isa, habang minimithi, napakinggan at pagnilayan ng mga banal na salita niya, lalong tumitimo sa diwa niyang liwanag, lalong nagniningas ang apoy ng pag-ibig, lalo niyang nararamdamang buhay ang kanyang sinasamba. Kaya hindi nasasayang ang kanyang pag-aaral sa larangan ng kabanalan, sa larangan ng kabutihan, kundi siya'y tumutubo, kumikita kahit walang puhunan. Kundi mismo yaunding ibinigay ng Ama sa kanyang pag-iisip at damdamin. Kaya nga, ang mga nabuksan na totoo at nakakilala sa totoo, may kaibang nakikitang kapwa nila na hindi nila nakikita naman sa iba. Buhay ba ang Ama? Kaya naiiba sila, iniba sila ng Ama. Kayo ba'y may pagnanais na maiba? Upang maiba kayo ng Ama, ibahin nyo ang diwa nyo, kumilala na kayo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Wala na sila. Oo. Subalit, iba na iyon. Mga mahal, ang bawat araw, iba't iba ang tao sa lupa na tumutungo sa dakong ito. Subalit, sa iba't ibang mga katauhan, hindi naiiba at hindi maiiba ang tutunguhan nyo sa dakong ito. Kung papaano sa unang araw ay nag-iisa, subalit lahat kayo'y nakakaya. Magpakailanman, iisa pa rin na walang magiging katulad at walang makakasamang iba maliban ang Espiritu niya. Kaya't sa iisang Espiritu, doon kayo gumusto. Buhay ba ang Ama? Diyos Ama, sa pamamagitan ng Diyos Anak na ibinaba at pinaghari sa lupa upang maging isang ganap na Diyos Espiritu. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Sa unang sulat ng Makabeo, maraming istorya ang mga hari. At isa na rito ang istorya ni Haring Antioco. Minsa'y naglalakbay ang Haring Antioco de 4. Hindi de 4 paa, kundi Antioco 4. Cinco, 1, 6, iba-iba ang basa ng tao sa mga Roman number, di ba ga? May mga Roman number na tinatawag, may natural number. Kung ano man ang sinasambit ng tao, may iba akong pagbasa na hindi nababasa ng iba. At kung ibiniba man at para sa inyo'y kaiba,
huwag na kayong magtaka. Halaya karamay. Halay kamay. Halay kamay. Sa mga lalawigan sa loob ng bansa, nabalita niya na may lungsod na tinatawag na Elymais sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antioco magtamo ng mga makayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala, sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan, at umurong ang mukbong pinasasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din sa mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan sa kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapas-tanganan. Walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Bethsur ay iginawa ng puta. Sa mga balitang ito ay natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nananaig sa kanyang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi: "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala, ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at pinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking kahirapan ngayon. Ako'y mamamatay na sa ibang lupain. Mga minamahal, bakit ito'y binasa sa inyo? Kung minsan, walang kamalayan ng tao sa pangangatwiran niya, wala naman akong iniisip, wala naman ako ekang kasalanan, wala akong kamalian at napakaganda ng aking ginagawa. Bakit kaya ako nagkakaganito? Subalit ang hindi niya pala namamalayan, nung hindi pa siya mabuti, ang dami niyang ginawang masama. Kaya, hindi niya ito agad pagdaka na suri. Subalit nang napagtanto niya na pagnilayan niya, naalala niya, mayroon pala siyang mga lumipas na mga kasalanang hindi ngayon makapagpapatag ng kalooban. At nang maalala, siya mismo ay gumagawa ng paraan
para ang kanyang naging kamali at kasalanan, doon siya'y makalaya sa pag-amin at pagpapakababa. Mga mahal, mapalad ang tao. Taon man ang binilang pinagkatago-tago man niya. Subalit nang maalala niya, mayroon pa pala siyang hindi na isusuko sa ama niya. Pagdakay, sinabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Mga mahal, hindi ka pagtatawanan ng ama mo. Hindi ka niya lilibakin sa pagpapakababa mo sa kanya. Hindi ka niya kukutsain at sisitahin pa. At sasabihin niyang, ginawa mo yan, ngayon sisi ka. Kundi, habang lumalapit kang nagpapakababa sa kanya at nagsisisi sa lahat mong kasalanan, ultimong kalit-litan, ikaw mismong anak niyang nagpakababa sa kanya ang tuwirang nasisihan ng kalooban. At ito ang nais ng Ama, ang makaalala ang mga anak niya, ang makagunita sa bawat ginawa nila, upang sa gayon, ang pag-alala at paggunita na ganunot ang ginawa, siyang magiging dahilan ng tuwirang pagliliwanag ng diwa. Mga mahal, walang taong banal, walang taong mabuti. Lahat ng tao'y may angking kabutihan, subalit may kasamaan. Sapagkat kapag umiral ang isip katauhan, kapag may naalala kang kapwa mo nagkasala sa'yo, sisi ka lang ugalit pagkatao mo, magpupuyos ang damdamin mo, at mananaig na naman ang sasama ang loob mo. Kaya't may espiritu na puspos na nagpapabago sa tao, na puspos na nagbibigay liwanag at totoo, na kung siyang maghahari at mangunguna sa pagkatao ng tao, ang lahat ng kung sino siya sa unan niyang buhay, babaguhin ng ama niyang tinanggap niya. Sapagkat hindi taong nagpabago at magpapabago, kundi mismo ang bumuhay at nagpahiram sa kanya ng karapatan bakit may buhay siya. Kaya nga, mapapalad ang nagpapakababa at tuwirang sama ay nagbigay ng buhay. Sapagkat habang tinatalikdan mo ang sarili mong buhay, lalo namang nagkakaroon ka ng bagong buhay. Habang kinakalimutan mo ang lahat sa iyong sarili, nararamdaman mo naman ang Diyos mo'y lumalapit at sumasayo ito. Sapagkat siya ang may buhay na may karapatang bumuhay pa ng buhay. Buhay bang Ama? At di lamang ng buhay, maging ng patay, maaring buhayin sa nasa niyang ibigay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano yung mga buhay na binubuhay pa? Yaong buhay sa pananalig, buhay sa pag-asa, buhay sa pananampalataya, na habang tinatanggap ang Ama, lalong nabubuhay at nabubuhay pang walang katapusan. At ang mga patay sa pananampalataya, subalit nang masumpungan siya, binubuhay ng unti-unti, hindi man pagdakay makasukong ganap siya sa pagtanggap at pagkilala sa kanyang amang bumuhay sa kanya, nabuhay ang lahat ng patay sa kanyang buhay na katawan. Yaon ay ang pananalig, pananampalataya, pag-asa at sigla ng katawan niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't yung taong nababagabag, hindi naman ako nag-iisip, bakit di ako makatulog? Hindi naman ako natatakot, bakit ako hindi mapakali? Ako naman ay busog,
Ba't parang pakiramdam ko'y nanghahapdi ang sikmura ko? Maraming hindi mawari ang tao. Subalit isa lang ang tugon at katugunan sa inyo. Kilalanin niyo ang lahat nang sa inyo'y mabuti ang hangarin at bubuti kayong pawa sapagkat ang Ama ang sa inyo'y lumikha. Nagkarameneyahanam. 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 Ang nagmimithing magbago at magkapagbagong buhay, umiiwas siya sa magdudulot ng dilim ng isipan. Ang nagnanasang makapagbagong buhay ng lubos sa sarili niya, tinatalikdan niya ang makapagdudulot ng sama ng loob niya. Ang nais magbago at maging ganap sa pagbabago, sa tuwin ay inaapuhap ang mga salita ng Ama. Hindi niya dinidili-dili ang salita ng kapwa niya, kundi ang pinagbubulay-bulay niya, mga aral ng Ama niya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, gusto mo ng mangga, ang tinitingnan mong puno ay bayabas. Paano mong makikita ang mangga sa bayabas? Kaya kung gusto mo ng mangga, humanap ka ng may bungang mangga. Mga mahal, ang tao nga naman, gusto niyang magpakabuti, tinitingnan niya sa tuwina ang maasim na mukha ng kapwa niya. Huwag gayon. Ang tingnan mo ang mabuting larawan ng Ama mo sa buhay mo. Sa gayon, mapapatotohanan niya ang tumitingin sa mabuti, bumubuti rin siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kung gusto mo ng leche plan, subalit wala kang pambili, maghintay ka, baka isang araw, may mahabag sa'yo, makatikim ka rin niya. Subalit kung gusto mo'y magnanakaw ka para lang matikman niyaan, anong silbi ng kinain mo? Nagkasala ka sa leche plan. Buhay bang Ama? Alalaong baga, anong ibig kong ituran? Kung may pagnanasa ka tao, wag pagdaka karaka-raka sa anumang paraan gusto mong makuha. Kundi matuto kang magbata, isang araw Ama, may buhay na patotoo siya, siya'y mahiwaga sa buhay mo. Kung tatanggapin mo at mananalig ka sa kanya, di ka man magnakaw, bibigyan ka niya. O tao, ano bagang ibig kong ituran? Lechip lang malapot, malinamnam at masarap. Gusto mong ibigin ka ng kapwa mo. Lahat naman ang ginagawa mo'y nakakapagbigay lapastangan sa kanyang sarili. Huwag. Kung gusto mong mahalin ka, matuto kang magmahal. Kung gusto mong tumamis ang pag-ibig sa iyo ng kapwa mo, tamisan mo rin ang pag-ibig mo kahit kanino. At kung nais mong maging malanamnam ang buhay mo, ang magdudulot ng linamnam at sarap sa buhay mo, siyang hanapin mo. Ang may pandinig ay nakarinig, mapapalad ang nagdudumali sa mabuti, at ng kamti nito, siya rin mismong magpapatuto, mabuti ang sinamba niya. At sinasamba sa tuwina, bagamat di niya nakikita. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkarameneyahanan. 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 Ilan kaya ang katulad nitong si Haring Antioco na nakita ang kamalian niya, nasuri niya ang maling ginawa niya, taon man ang binilang ng magunita niya, siya mismong nagpakababa at umamin sa sarili. Hindi na kailangan pang kapwa mo'y sisihin at manisi ka, kundi ikaw mismo sa sarili mo, Ama'y hanapin mo at
ibaba ang sarili mo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, dadamang-dama sa kalooban, nararamdaman mong tuwiran. Kay sarap-sarap umibig, kung ang iyong iniibig ay kilala mong ganap na sa'yo'y nararamdaman. Kay sarap-sarap mabuhay na hindi pansarili lang. Kay sarap-sarap magbigay sa tuwirang inalayan. Sino ba ang mga ito? Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal ko, pagharian kayo. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kumusta ka na, anak? Kahit na ikaw ay nandidiyan sa ganyang kalagayan, ikaw naman mismo mararamdaman mo ang pagbabago. Kaya habang may buhay, habang may buhay, pag-asa ay Ama, walang silbi, anumang yaman sa mundo, nasa'yo man ito, kung siya'y wala sa'yo. Anong bagay na iyong natamo na hindi mawawala, na hindi masisira, na hindi mo iwanan sa iyong buhay. Habang may buhay, mangarap kayo, mga mahal, na kayo'y makadama, makilala nyo ang Ama, at tuwirang sa inyo'y magdulot ng sigla't galak sa inyong buhay, upang kayo'y lubos, upang kayo'y lubos, upang kayo'y lubos, madama ang wagas, wagas na pagkalinga, wagas na paglinga, wagas na pagmamahal, wagas na pagpapahalaga. Habang may hininga, labanan ang nararamdaman sa katawan. Ama'y buhay, ama'y buhay, ama'y buhay, magpakailan pa man. San man dako, anumang lugar, di siya nawawala. Anuman ang sa inyo'y ganap na nakamtan, walang baliya kung ang Ama ay malakas na tuwiran sa buhay nyo, sa buhay nyo, sa buhay nyo ay nakamtan, pagkat siya ang aaliw tuwin na
magbibigay sigla, ligaya, at pag-asa, tuwina, habang may buhay, habang may hininga, kayo'y umasa sa Kanya. At tuwirang kayo'y lalakas at tatapang, titibay pa kana. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama. Kung hindi nga siya mararamdaman, paano mo siya mapapakilala? Kung hindi mo nga siya makikilala, paano mo siyang mapapatotohanan? Kung ikaw naman ay nakakilala at nakadama sa Kanya, kung hindi mo naman ibinigay kung ano ang nadama mo at nakilala sa Kanya, paano mababatid ng kapwa mo na buhay nga siya? O mga mahal, ang bawat araw ng sinuman, maliwanag na patutuong buhay ang sinasamba at tinatawagan. Subalit, lahat nga kaya ng may buhay ay nagpapatutuong ang bumuhay sa Kanya'y buhay. Mga mahal, mapapalad kayo kung sa bawat araw nakakaya't ginagawa niyong sinisigaw na buhay ang bumuhay sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nagkaramaniya. Buhay po ba ang Diyos? Paano mo mapapatotohanan ng Diyos ang pag-asa kung di mo siya aasahan? Tulad ng halimbawa, malalaglag ka na. Hindi pa gagawa ng paraan kung paano ka hindi malalaglag. O kung gumawa ka man ng paraan kung ang ama mo'y nilaglag ka, hindi mo na kasalanan. Ibig sabihin lamang, anak, nalaglag ka man, maaari kang tumindig, ako laban sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin, ako laban sa iyo? Ako ang lalaban para sa iyo. Ilaglag ka man ang kapwa mo, idikdik ka man ang kapwa mo, durugin man ang buto mo ng kapwa mo, akong bubuo at gaganti sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya lamang may taong pinitik lang Ba't mo pinitik? Gaganti na, pipitikin din kita. Mga mahal, wag. Kung sinasaktan kayo ng damdamin ng kapwa nyo sa wala kayong alam na pagkakamalit, kasalanan kanino man na nananakit sa inyo, kibit balikat ka lang, pikit mata ka lang, pinid bibig ka lang. Ama mo, laman ng isip mo'y batid niya. Di mo man ibuka ang bibig mo, kilala niya kung sino ang kapwa mo. At alam niya kung sinong totoo at tapat sa inyo. Kaya, magpakatato. Hindi tato, Magpakatutot, sabi daw niya. Magpakatotoo kayo. Ang totoong hindi nyo nakikita, na totoong totoo, makikita nyo kung paano ang pakikipagtotoo nyo, higit sa pakikipagtotohanan nyo, makakayang gawin niya sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Mamahal. Wala nang lalaban pag walang panlaban. Buhay ba ang Ama? Sino po ba makakalaban kung walang panlaban? Sino po ba panlaban nyo? Ang tapang nyo? Ang talino nyo?
Ang kakayahan nyo? Ang kapangyarihan nyo? Ang kayamanan nyo? Hindi. Ang panlaban sa buhay ng tao, ang Diyos na kayang labanan kahit na sino. Buhay bang Ama? Kaya, kahit di ka paniwalaan kung totoo ginagawa mo, isulong mo ito. Kahit di lahat tumanggap sa'yo, kung tapat kang totoo, huwag kang mahiya sa kapwa mo. Sapagkat ang dapat mong katakutan at kahiyan, ang Diyos na pumapatay, na walang nakakakita at walang makakakita kahit anong gawin niya. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaong baga, sabi nga ng nataga, habang humihiwa ng sibuyas, kanina iniingatan kung mataga ang aking daliri. Nataga na, wala pa akong magagawa nito, kundi gamutin ko na lang. Ganyan lamang mga mahal. Pag may sugat na kayo, iniisip nyo na kung ano'y gamot. Subalit habang hinihiwa nyo yung sibuyas at nililihis nyo, hindi nyo nalaman, nasugatan kayo, takot na takot ka. Paano ka makakatapos ng sibuyas na hinihiwa mo kung nagdidiletra ka? Kaya kung nagmamadali ka, iniiwas mo, nasugatan ka, hindi mo sinasadya, gagamutin ng Amaya. Buhay bang Ama? Mga mahal, pagharian kayong lubos, pagnilayan ninyong ganap. Sino ba ang nakapagpapahilom ng sugat? Sinong nakapagpapabahaw ng sugat? Sinong nakapagpapaampat ng dugo? Kayo ba? Kapwa nyo? Hindi. Ang Diyos na bumuhay sa inyo. Kaya kung ito'y alam mo, bakit di mo pagsikapan, pagsumikapan, pagsumakitan na mismo ikaw, paghilumin mong sugat mo na dulot ng kapwa mo. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko sa gayon. Kaya mo ginawa iyon para makaiwas ka sa hindi mo dapat makanta. Ang ika'y magkamali, magkasala. Ang Diyos na nakakakita sa iyo na Ama mo, siyang magbibigay siglat lakas habang iniiwasan mo ang tukso para ilayo ka nito. Buhay bang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sasabihin ng tao, o tukso, layuan mo ako. Sabi niya, hindi totoo yan. Ikaw ang lumayo sa nanunokso sa'yo. Buhay bang Ama? Tinutokso kang magalit sa tuwina. Sabi mo sa kanya, natokso ka na. Tinutokso kang kumain. Sabi niya, masarap ito, bawal sa'yo. Kumain ka, talo ka. Buhay bang Ama? Mga mahal, pagninilay lamang ang kailangan. Lahat ng tao may sentido komon. Tama baga? Walang taong iisa lang ang sentido, laging dalawa. Maliban kung sinilang kay pingas ka. Subalit, tingnan nyo katabi nyo. Lahat kayo may sentido, dalawa, no? Sa makatwid. Bago mo tanggapin ang pumapasok sa iyo, pag nilayan mo kung tama o hindi. Kung alam mo at batid mong hindi, itapon mo siya. Buhay bang Ama? Alalaong baga, sumayin nyo ang kapayapaan. Mga mahal, hindi ngayon pinaglingkod ka ng Amay, wala kang karapatang magpahinga. Kapag kinakailangan mamahinga ka, magpapahinga ka. Alam niya yun, kung totoo ka na mamahinga, dahil napagod ka sa ginawa mo sa paglilingkod sa Kanya, o nagpapahinga ka, tamad ka lang pala. Buhay bang Ama? At ang isang naglilingkod, hindi nagtutungo kung ganon para maglibang mamasyal at magliwaliw. Kaya kapag lumisan, may kaukulat, patutunguhan. Sinong naglingkod na binayaran sa dakong ito? Sa makatwid. Ikaw, kapag gusto mong umalis, wala sinasabi sa'yo si Apo Kunching mo. Pag si Apo Kunching ang umalis, katagal naman ni Apo Kunching. Saan ba nagpunta si Apo Kunching?
Bakit binayaran mo ba? Isang halimbawa lang ito, mga mahal. Subalit inyong pagnilayan. Kung ang amang nagbigay, hindi nagtanong, anak, ba't umalis ka ngayon? Sapagkat siya unang nakabatid kung umalis ka o hindi. Buhay bang ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, paghahari walang hanggan, pagmamahal walang katapusan, pagbibigay walang kamatayan, magnilay magbulay, walang ibang may kailangan sa Ama, kundi taong kanyang binuhay. Alam kong may, di ako galit, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Anak kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? O, aalis ka na. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, manalig kayo. Dahil may Diyos, magtiwala kayo. Dahil may Diyos, sa tuwina'y
umasa kayo dahil may Diyos na totoo, manalig kayo dahil may Diyos, lahat ay batid niya. Dahil may Diyos, lahat ay nakikita. Dahil may Diyos, walang malilihim sa Kanya. Kaya't sa tuwin ay gawin nyo, tanggapin sa buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, tandaan po ninyo, sa dakong ito, kahit maghapon mong libutin, maghapon ka mang mamasyal, umikot ng umikot, wala kang makikitang pera. Wala kang makikitang ginto. Wala kang makikitang kapsula. Wala kang makikitang mga tableta. Wala kang makikitang radiation, pang cobalt, pang dialysis, pang chemotherapy. Wala ka rin makikitang oxygen. Wala kang makikitang dextrose daw, sabi niya. Subalit, lahat ng kailangan mo na yan sa sakit mo, yamang anak ka ng Ama, kahit wala ka pang ginamit, isa man sa sinambit, siya ang magkakaloob sa'yo para gumaling ka tao. Kaya kung ang dahilan, ubos na ang kayamanan mo, ubos na ang kakayahan mo, ubos na ang lahat ng meron ka dahil sa sakit mo, may Diyos na hindi nauubusan. May Diyos na hindi mauubos ang kakayahan at kapangyarihan, ang biyaya at pagpapala, ang mabuti at liwanag. Kailangan mo lang ang kumilala at tumanggap. Kailangan mo lang ang magpakatapat at maging totoong ganap sa Kanya bilang ika'y tunay na matatawag na anak. Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon po bang kulang? Mayroon po bang magkukulang? Kayo yun. Magkukulang na naman ako sa oras nito. Katagal pala, na nga po kunting na yan. Naku, magkukulang na naman yung kita ko. Dapat kanina pa nakabukas ako. Aba, sinisi mo pa, pagparito mo, umuwi ka na. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo, may tanong po ba? Walang tanong at di kayo makapagtatanong. Sa inyo, isip, may tinatanong kayo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Saan po nagmumula? Ay, sinausaw mo ang daliri. Masarap yan. Saan po nagmumula saan nagmumula ang kaligayahan? Saan nagmumula ang kasiyahan? Saan nagmumula ang lahat ng marapat? Alam niyo po, lagi niyong tatandaan yan. Pag-aralan mo sa buhay mo. Sabi mo, ay, magluto ka nga kaanak ng ganire. Masarap, parang masarap yun. Kaya nung makain,
Masarap nga, Eka. Mamaya magpapaluto naman ang iba. Ganyan ang tao. Laging may masarap na hinahanap. Ay, Eka. Pag Eka nakabili ako ng ganito, ay masaya na ako. Nabili yung si ganito. Meron na namang gusto palang bilhin. Ay, pag Eka naipundar ko yon, masaya na ako. Naipundar yon. Ay, meron na naman palang pupundarin. Ano ba ang kulang sa tao? Laging walang katapusan ang pagkukulang na yan. Subalit, huwag mong kulangan ang pananampalataya mo para lahat ng kulang sa'yo ay maibigay ang kapunuan nito. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumigaw nga kayo ng buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos! Buhay ka, Ama. Buhay ka, Ama. Ba't tinularan niyo po akong humina? Buhay bang Ama? Nako, talaga naman. Ang tao'y gaya-gaya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Lahat ng bagay, makikita mo. At kung may pera ka, mabibili mo. Subalit, ang bagay na kabutihan ng Ama, kung di mo hahanapin at lalagay mo sa puso mo, dadamhin mo siya, hindi mabibili ng anumang yaman mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo at tuminding na po kayo. Huwag kayong hugos na naman kayo.